Isang maligayang bati pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako po muli ang inyong lingkod, si Dr. Jonas Sharma, isang family medicine specialist. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay hypertension o alta presyon. Ang normal na blood pressure ay 90/60 hanggang 119/79 millimeters mercury. Ang hypertension o alta presyon ay may tatlong stages o mga baitang. Ang pre-hypertension o ang tinatawag na elevated blood pressure ay nasa 120 hanggang 129/80 at bababa. Ang stage 1 ay 130 hanggang 139/80 hanggang 89. Ang stage 2 naman ay 140 pataas over 90 pataas. At ang hypertensive crisis o ang tinatawag po nating mapanganib na alta presyon ay systolic na higit sa 180 at ang diastolic na higit sa 120 millimeters mercury. Ang mga risk factors o ang mga bagay-bagay na nagpapalala sa alta presyon ay ang mga sumusunod. Ang pagkain ng maalat, ang katabaan o ang obesity, ang paninigarilyo, ang kakulangan sa ehersisyo, sobrang pag-inom ng alak, pagkakaroon ng alta presyon sa pamilyang kinabibilangan, sakit sa bato o sa kidney, diabetes, stress, at ang mataas na kolesterol sa dugo. Ang mga komplikasyon naman na dulot ng alta presyon ay ang mga sumusunod. Una ay stroke. Nabanggit ko na sa una kong video tungkol sa presyon ng dugo na ang mataas na presyon ay maaring magdulot ng stroke. Ito ay ang kakulangan sa supply ng dugo sa utak o parte ng utak nang dahil sa pamumuo ng dugo o blood clot at pagbara sa daloy nito. O di man kaya ang pagputok ng ugat na dinadaluyan ng dugo dahil sa sobrang taas ng presyon na hindi na kinaya ng naturang ugat o artery. Kung paano nangyayari ito ay akin nang naisalarawan sa isa kong video. Ang stroke ay maaring mild lamang kung saan malaki pa ang tsansa na manumbalik ang function ng utak kapag naayos ang dahilan. Mangyaring ito ay parang warning o babala sa tao na kailangan ng pag-ingatan ang presyon at baguhin ang anumang ibang mga gawain o ibang mga dahilan na nakakapagbigay ng panganib sa isang may alta presyon. O di man kaya, maari din naman itong maging permanente kung saan ang parte ng utak na naaapektuhan ay hindi na makakabalik sa dating function o kalagayan nito, kung kaya't ang parte ng katawan na siyang kanyang pinagsisilbihan ay wala na ring lakas o bisa. Sila ang mga tinatawag nating mga baldado. Ang mga iba
ay nakakapaglakad pa rin. Ngunit ang kalahati ng katawan ay wala ng lakas o wala ng bisa, kung kaya't may saklay o di man kaya ay may alalay. Ang mga iba naman ay nakahiga na lamang, kung kaya't sila ay pinagsisilbihan na lamang. Pinapakain, pinapaliguan, pinadudumi at binibihisan. Malaking gastusin at abala kapag nagkaganito. Kailangan may mag-alaga ng maghapon at kung minsan naman ay kahit magdamag. Kung ang nag-aalaga ay isang miyembro ng pamilya, madalas ito ay labis na napapagod. Caregiver fatigue kung tawagin. Nawawalan sila ng sarili nilang buhay at kung minsan naman ay dumaranas na rin ng depresyon. Kaya tuloy, pati sila ay nagkakasakit na rin. At madalas, nagkakaroon ng tensyon at hidwaan sa pamilya dahil sa kung paano ang hatian sa pag-aalaga at sa gastusin sa gamot at sa ibang mga bagay-bagay na kinakailangan. Kung magbabayad naman ng taga-alaga ay napakamahal. Sa mga panahong ito, ang 100 o 100 kada oras ang bayad. Kaya kung 24 oras ay 2,400 po kada araw. Hindi po maliit ang halagang ito. Idagdag pa riyan ang gastusin sa gamot at ibang mga kinakailangan. Kaya't akin pong laging sinasabi sa mga may alta presyon na ang pag-alaga sa sarili, pag-inom ng gamot at paggawa ng mga hakbang upang makontrol ang presyon ng dugo at ang pagtigil o pag-iwas sa mga gawaing nakakasama sa isang may high blood ay hindi lamang para sa sarili, kung hindi na rin para sa ating mga minamahal sa buhay, upang sila ay hindi mahirapan sa pag-alaga sa pasyenteng na stroke. Ang pangalawa pong komplikasyon ng napapabayaang alta presyon ay ang atake sa puso. Kapag po nagkaganito, ay mataas din ang gastos sa mga gamot upang manatiling functional dahil dadami din ang bilang ng gamot at may kamahalan din ang mga ito. Kung minsan naman ay kailangan ng mga procedure na katulad ng angioplasty o di man kaya ay ang bypass operation upang maisalba ang puso at mabuhay ang tao. Ang mga procedure na ito mismo ay napakamahal na, lalo na kung isama pa sa gastusin ang mga gamot na kinakailangan. Ang susunod pong komplikasyon ng alta presyon na napapabayaan ay ang pagkasira ng bato o pagkasira ng mga kidney. Ang mga bato o kidneys ay ang tagasala ng dumi sa dugo at itinatapon ang dumi sa pamamagitan ng ihi. Ang high blood ay unti-unting naninira ng mga bato. At kung dumating na sa puntong ang pagkasira nito ay umabot na sa kawalan ng bisa ng mga ito na maglinis ng dugo, ay kailangan na ng dialysis. O di man kaya ay ang kidney transplant, kung saan kailangan ng bagong bato ng ibang tao. Mahirap po maghanap ng donor o mahirap maghanap ng taong tagabigay ng kanyang kidney. At ang pag-aalaga
sa may sakit sa bato ay magastos at mahirap din. Dahil maliban sa mga gamot at ang regular na pagdala ng pasyente sa dialysis center o kung sa transplant naman ay mga anti-rejection medicines na kailangan upang hindi sirain ng katawan ang kidney na galing sa ibang tao. Sapagkat hindi kinikilala ng katawan ang mga bagong kidneys bilang kanya. Sa English po, ang tawag dyan ay non-self. Hindi siya parte ng sarili. Ang susunod pong komplikasyon ay ang pagkabulag. Ang mga mata ay sinisira din ng mataas na presyon na napababayaan ng matagal. Ang parte ng mata na nasisira ay ang tinatawag po natin na retina. Ang pagkasira nito kapag hindi naagapan ay magdudulot ng pagkabulag at di na maisasalba pa ang matang nasira. Wala pa pong transplant ang retina. Kaya't kung mangyari po ito, permanente na po. Ang susunod ay ang tinatawag po nating aortic aneurysm. At ito po ay ang kahinaan ng aorta. Ang aorta po yung malaking ugat na nanggagaling sa puso na siyang pinanggagalingan din naman ng mga ugat na nagsusupply ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan. Maari po itong pumutok. Sa high blood, minsan, ang parte ng aorta ay lumolobo at nanganganib na pumutok. At kapag ito ay nangyari, ang kamatayan po ay halos tiyak na. Maliban na lang kung malaman ng maaga at maagapan. Ang pag-agap nito ay napakamahal at may mga kaakibat na komplikasyon din. Depende sa lugar na apektado. Ang susunod po ay ang pagputok ng cerebral aneurysm. Ano nga ba itong tinatawag nating cerebral aneurysm? Ito po ay ang mga parte ng ugat sa utak na sadyang may kahinaan. Kung kaya't sensitibo po ang mga ito sa pagtaas ng presyon kahit na saglit lamang. Maninipis po ang mga ugat na ito kung kaya't madali silang pumutok. Madalas, hindi ito nalalaman hanggat may mga sintomas na tulad ng pagsakit sa ulo ng labis-labis. Ito daw, sabi ng mga nakaranas na, ang pinakamasakit sa ulong kanilang naranasan. Kapag po ito ay pumutok, para na din pong na-stroke ang isang tao. Ganyan po ang panganib ng cerebral aneurysm. Ang susunod po ay ang sexual dysfunction sa mga lalaki o pagkahina ng pagkalalaki sa kama. Dahil sa pagkasira ng mga ugat na nagbibigay ng katigasan sa ari, nawawalan ito ng bisa, kung kaya't ang sexual na kakayahan ay bumababa na. Kung minsan, ito ay nagiging dahilan ng pagkasira ng relasyon ng mag-asawa o magkasintahan at dahilan ng hiwalayan. Ito ay isang magandang panakot sa mga lalaki upang kontrolin ang kanilang presyon. Susunod, ang mga komplikasyon sa pagbubuntis, dulot ng alta presyon. Ito po ay isang hiwalay at mahabang usapin, kung kaya't irereserba po natin ito sa ibang araw. Kaya po,
mahalagang kontrolin ang presyon sa dugo at ang pagtigil sa mga gawaing nakakasama dito. At paggawa ng mga hakbang upang mailayo sa mga naturang komplikasyon nito. Tatandaan na ang pagbigay pansin sa presyon ay hindi lamang para sa sarili, kundi na rin alang-alang sa mga minamahal natin sa buhay upang hindi na sila madamay tulad ng aking nabanggit na. Kaya't kung ikaw ay may alta presyon, kumonsulta agad sa iyong ginigiliw na doktor at nang mabigyan ka ng karampatang lunas at gamot ayon sa iyong biological profile at ayon na rin sa iyong pangangailangan. Iwasan po nating makinig sa payo ng kapitbahay, kaibigan o kamag-anak na hindi inaral ang siyensyang ito, sapagkat baka imbis na makabuti ay makasama pa. Atin pong tatandaan, daig ng maagap ang maaga. Hanggang dito po, hanggang sa ating muling pagkikita. Ako po muli ang inyong lingkod, Dr. Jonas Sharma. Maraming salamat po.